Uy pare, uy diabetico na eh. Ako yung nai-stress sa mga pinapanood ko din sa Facebook at sa TikTok. Hindi ko na malaman kung anong dapat kong kainan eh. Sabi nung isa, ay magbilang daw ng calories. Bago yung isa naman, sabi kumain lang daw na kumain at wag lang daw magkakanin ay ayos na. Naku pare, sinubukan ko yung number 2 mo. Ay di, tumakas na aking kolesterol. Tapos may nasakit ang dibdib. Di ako nagpa-ECG. Oh, ayun nakita. Iyaw, may pagbabarad daw din sa aking puso kaya nasikip na rin. Ako naman, bakit pa ikaw nga aking napagtanungan na rin? Eh, lalo na ako naguluhan. Eh, paano ka nga ang dapat natin kainay? Ala, pare, ay garne lang. Kasimple naman pala. Ay, panoorin mo, re. Madalas na tanong ito at madalas ding pinagkakaguluhan kapag ang isang pasyente ay diabetiko. Pero again, sabi nga po natin, dapat ang diet ay sustainable, dapat computed as much as possible. Pero kung ikaw ay ayaw mo nang mag-compute at gusto mo na lamang kumain, narito po ang ilang tips para matulungan kayong i-manage ang blood sugar ninyo. Una, kumuha kayo ng isang plato na mayroong 9 inches diameter. So kung ang plato mo sa ngayon ay 10 inches or 12 inches, palitan mo yan. Gawin mo 9-inch diameter. Pwede po bang 10 inches? Hindi nga po. 9-inch nga po ang kinakailangan natin. O may 9-inch plate ka na. Next na gagawin mo ay maglalagay tayo ng imaginary line sa gitna niyan. So pagkakalahatiin ninyo yung plato ninyo. Sa isang kalahati, lalagyan po natin ng non-starchy vegetables. So eto na, naririnig ko na yung mga tanong. Ano ba daw yung mga non-starchy vegetables na yan? Napahirapan ko naman daw eh. Ito na nga, ang mga non-starchy vegetables ay mga gulay na mabababa sa simple carbohydrates at mayaman sa fiber tulad ng broccoli, ng carrots, ng cabbage, ng lettuce, ng cauliflower, arugula, asparagus, bok choy, eggplant, leeks, okra at iba pa. Marami yan. Tapos yung kalahati, hahatiin pa po natin sa dalawa. So mayroon tayong 1/4. Yung isang 1/4, lalagyan po natin ng lean protein. Ibig sabihin, hindi po matatabang cuts ng protina. Halimbawa, petso ng manok, karning walang taba, ipon na tinanggalan ng ulo, yung manok walang balat. Mas maganda, iwasan po ang prito dahil kapag ka po magdadagdag pa tayo ng oil bukod sa calories na ambag nito, pwede pa rin tayo makakuha dyan ng added inflammation. Lalo na kung ang gagamitin po natin ay mula sa animal fats. So, pwede rin kayong magdagdag pa dyan ng inyong mga tofu. So, bilang inyong mga lean protein. Ang animal fats po at tropical oils kasi ay mayaman din sa saturated fats kaya pinagbabawasan natin ito. At ito kasi yung magpapataas ng cholesterol kaya maaaring maging problematic yan in the long run. At last one po, sa 1/4 ng inyong plato, lagyan nyo ng complex carbohydrates. Again, complex carbohydrates. Yung mayaman po sa fiber tulad ng brown rice, black rice, red rice, basmati rice, wheat bread. Iwasan ang mga white bread, white rice, white pasta at mga refined sugars tulad ng mga ginagamit sa pastries at mga cookies, pati na rin po sa mga soft drinks ninyo. Pagdating po sa prutas, pumili lamang po ng mga low glycemic index fruits tulad ng cherries, peras, apples, oranges, peaches, guava at iba pa. Pumili lamang po ng 3 sa buong araw at yun na yun. Iwasan din po ang mga fruit juices. Mas mainam kung kumain na lamang ng prutas. Pero kung gusto po ninyo ng inumin, tubig na lamang po ang inumin nyo. Huwag pong mag-soft drinks, huwag mag-milk tea, huwag ding mag-iced coffee na may gatas. Huwag nyo na pong ilusot yan o pwede magpataas ng mga blood sugar nyo yan. Sa pagkain din po, unahin ang inyong gulay, tapos protina, tapos complex carbs. Isama nyo na rin po ang pag-ehersisyo para matulungan ding bumaba ang inyong insulin resistance, ang inyong blood sugar, at ang inyong mga body weight. Sa mga pamamaraang ito, pwede pong matulungang bumaba ang inyong blood sugar at pati na rin po ang inyong mga timbang. At ayun, sana po ay may natutunan kayo, pakishare na rin at pakipusuan na rin nitong video na ito. See you in the next episode. Ingat!